May isang katotohanang mahirap tanggapin. Ang mga taong pinakamahal mo sa buhay ang madalas na pinakamahirap protektahan mula sa iyong sariling mga pagkakamali. Isip mo ito. Isang ama na nagsakripisyo ng lahat. Ang kanyang reputation, ang tiwala ng isang buong organization, at ang opinyon ng milyon-milyong tao para lang makasama ang kanyang anak sa pinakamalaking entablado ng basketball. At pagkatapos ng lahat ng iyon, sa isang simpleng pakikipag-usap sa harap ng camera, isang salita lang ang nagpalit ng lahat. Hindi panlabas na kritiko ang nagdulot ng pinakamalalim na sugat. Ang sariling ama niya. Ganito nagsimula ang isa sa pinakamapanganib na kontrobersya sa modernong basketball. Noong Mayo 21, nakaupo ang isa sa pinakasikat na manlalaro sa kasaysayan ng NBA sa loob ng isang mamahaling studio, may hawak na baso ng alak, at harapan niyang sinabi sa buong mundo na ang kanyang koponan ay kulang sa talento. Walang pag-aalangan, walang pag-urong, direkta at malinaw, kulang kami sa talento at ang kalaban namin ay mas magaling. Sa isang banda, maaring sabihin ng iba na ito ay katapatan. Ngunit para sa marami, may isa pang narinig sa likod ng mga salitang iyon. Dahil ang koponan na tinutukoy niya, ang koponan na kulang daw sa talento, ay kasama ang kanyang sariling anak na lalaki. 2 taon ng panaginip, ng plano, ng sakripisyo ng isang buong organization para matupad ang isang bagay na hindi nangyayari sa NBA. Ang isang ama at anak na maglaro bilang magkakampi sa pinakamataas na antas ng professional na basketball. Ginamit ang draft pick, inayos ang roster, binago ang mga decision. Lahat para sa isang pangarap. At pagkatapos ng isang mahirap na serye laban sa Oklahoma City, hindi nagtagal at lumabas ang mga salitang nagpainit ng buong basketball world. Kulang kami sa talento. Mas marami silang talento kaysa sa amin. Ganun kasimple. Or hindi ganun kasimple para sa iba. Dahil kung sasabihin mo na kulang ang talento ng iyong koponan at kasama sa koponan na iyon ang iyong sariling anak na nag-a-average ng 2.9 puntos bawat laro, 8.9 minuto lang sa court, at isang gabi laban sa Minnesota ay lumabas ng walang kahit isang punto, rebound, or assist. Anong mensahe ang naipaparating mo? Hindi kailangang sabihin ng ama ang pangalan ng anak. Alam na ng lahat kung sino ang tinutukoy. Isang beses na nagsalita ang batang manlalaro sa isang lumang interview bago pa man siya sumali sa professional na liga. Sinabi niya noon na hindi niya talaga pinag-isipang maglaro kasama ang kanyang ama. Ang gusto niya ay lumikha ng sariling landas. Lumikha ng sariling pangalan. At nag-amin siya na ang ama niya nga ay nagmungkahi nito ng maraming beses, ngunit hindi siya ang pumush ng ideya. Ngayon, mukhang mas mahalaga ang mga salitang iyon kaysa dati. Dahil habang sinisikap ng isang 21 anyos na patunayan ang kanyang sarili sa pinakamalupit na liga sa mundo, habang tinatanggap niya ang bawat pagkakamali sa harap ng milyon-milyong manonood, habang binibigyan siya ng pagkakataon na lumago, ang kanyang ama ay nagbibigay ng pahayag sa isang global na platform na nagkakahalaga ng malaking pera na, sa palagay ng marami, ay hindi sinasadyang itinuro siya bilang bahagi ng problema. May narinig noon na sinabi ang batang manlalaro sa mga taong malapit sa kanya pagkatapos ng kontrobersya. Sinabi daw niya na may karapatang magkaroon ng kanya-kanyang opinyon ang kanyang ama. Ngunit hindi palaging tama ang mga opinyon na iyon. Para sa isang anak na laging nasa anino ng isa sa pinakasikat na tao sa mundo, malakas ang mensaheng iyon. Kung naaantig ka ng kwentong ito, ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Dahil ang tunay na puso ng istoryang ito ay hindi lang tungkol sa basketball. Tungkol ito sa pamilya, sa presyon, at agastos ang isang pangarap na hindi mo mismo pinili. Bumalik tayo sa mas malaking larawan. Ayon sa mga insider, ang mga komento sa podcast ay hindi basta-basta salubin lang. Para sa marami sa loob ng organization, ito ay isang maingat na pagpapadala ng mensahe. Isang paraan ng pagtuturo ng daliri sa management bago pa man magsimula ang off-season. At hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong bagay. Ang may-ari ng koponan ay naramdamang nakulong. Nagawa na ang malalaking desisyon para tulungan ang superstar na matupad ang kanyang pansariling pangarap. At pagkatapos ng lahat ng iyon, ang naririnig nila ay na hindi sapat ang kanilang ginawa.
para sa mga taong nagsasakripisyo ng draft picks, ng roster spots, at ng pangmatagalang plano ng koponan. Mapait ang marinig iyon. Ayon sa mga ulat, umabot pa ito sa punto na pinag-isipang ilipat ang superstar sa ibang koponan, hindi dahil sa performance, kundi dahil sa walang tigil na pressure, sa walang katapusang headlines, at sa pakiramdam na ang isang tao ay nagkokontrol ng lahat mula sa loob. Ganyan kalaki ang naging epekto ng sitwasyong ito, at hindi ito bago. Para sa mga matagal nang sumusunod sa karera ng manlalarong ito, pamilyar ang pattern na ito. Noong 2011, pagkatapos ng isang nakakabigla na kabiguan sa Championship Series, marami ang nag-aasahan ng mas malalim na pag-amin ng responsibilidad. Hindi ganoon ang nangyari. Noong 2010, ang pagpapaalam niya sa kanyang unang koponan ay naging isa sa pinakamaramdaming pangyayari sa kasaysayan ng sports. Libo-libo ang nasaktan. Hindi niya kailanman ganap na inangkin ang sakit na naidulot niya. Ang mga taga-suporta ni Michael Jordan ay madalas nagpapaalala ng isa sa mga pinakasikat na desisyon ng bantitang manlalaro. Noong tinanong siya kung susundin niya ang trend ng pagtitipon ng mga superstar sa iisang koponan, sinabi niyang hindi. Dahil ang layunin niya ay talunin ang mga karibal, hindi sumama sa kanila para, sa kanya, ang tunay na tagumpay ay ang manalo kahit laban sa pinakamagaling, hindi kasama nila. Ang mga taga-suporta naman ni Kobe Bryant ay iniisip ang mga taon na naglaro siya kasama ang mga manlalarong hindi angkop sa NBA Finals, at kahit ganoon, halos hindi siya nagrereklamo sa publiko. Sinabi niya na ang responsibilidad ay nasa kanya, na kailangan niyang maging mas magaling, na walang dahilan ang sapat para tumalikod sa pagpupunyagi. Yan ang pagkakaiba ng estilo ng pamumuno, at iyan ang pinagtatalunan ngayon ng buong basketball world. Ngunit higit sa lahat ng ito, ang pinakamahalaga ay ang tanong na tungkol sa hinaharap. Kung ang ama ay mag-ehersisyo ng kanyang player option o gagawa ng desisyon tungkol sa kanyang susunod na koponan, ano ang mangyayari sa kanyang anak? Kung aalis ang ama sa Los Angeles, susundan ba siya ng anak? O ito na ang pagkakataon ng batang manlalaro para lumaya, para lumikha ng sariling landas ng walang anino ng isang ledyenda? 21 taon ang gulang ng batang iyon. Sa edad na iyon, karamihan sa atin ay naghahanap pa ng sarili nating direksyon. Ngunit siya, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng isa sa pinakamalaking kontrobersya sa modernong basketball, na ang kanyang pangalan ay lagi sa bibig ng mga kritiko at ang kanyang ama ay ang pinakasikat na tao sa buong liga. Walang manlalaro ang dapat harapin ang ganoong uri ng presyon. Meron mga nagsasabi na ang buong situation ay patunay na minsan, kahit ang mga pinakamagandang intention ng isang magulang ay maaring lumikha ng mga komplikadong problema para sa kanilang anak. Hindi masamang gusto ng ama na makasama ang anak sa pinakamagandang karanasan ng kanyang buhay. Iyan ay pagmamahal. Ngunit ang pag-ibayo ng pagmamahal ay dapat laging iangkop sa pangangailangan ng taong mahal mo, hindi sa sarili mong pangarap. At iyan ang tanong na mahalaga sa lahat ng ng ama para matupad ang pangarap na ito. Sino talaga ang pinag-isipan niya? Ang sagot sa tanong na iyon ay hindi malinaw. Ngunit ang mga kilos at salita, ang mga komento tungkol sa kulang na talento, ang nakaraang kontrobersya sa isang podcast na milyon ang nakikinig, ay nagbibigay ng sapat na larawan para sa mga gustong tumingin. Ang kwentong ito ay hindi pa tapos. Ang desisyon ng ama tungkol sa kanyang hinaharap ay darating. Ang kapalaran ng anak sa liga ay hindi pa natutukoy. Ang tension sa loob ng organization ay nagpapatuloy. At ang tanong ng accountability, kung sino ang dapat managot sa lahat ng nangyari, ay nananatiling bukas. Pero sa huli, sa kabila ng lahat ng drama at kontrobersya, may isang bagay na nananatiling totoo. Ang basketball ay laro lamang. Ang relasyon ng isang ama at anak ay walang hanggan. At sana, sa likod ng lahat ng ingay at headlines, may pagkakataon pa silang magsalita ng tapat. Hindi sa harap ng camera, hindi sa podcast, hindi sa social media, kundi bilang dalawang tao na nagmamahalan. Dahil iyan ang mas mahalaga sa anumang championship ring. Kung naabot ng kwentong ito ang iyong puso,
mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at ibahagi sa lahat ng basketball fans na iyong kilala. Ang bawat share ay tumutulong sa amin na makapaghatid ng mas maraming kwentong tulad nito. Salamat sa inyong panonood at hanggang sa susunod na kwento,